Zeus laban kay Odin, ang dalawang pinakamakapangyarihang Diyos sa buong God of War. Ang dalawang pinakamalalakas na kalaban na kailangang labanan ni Kratos. Pero ano kaya ang mangyayari kung maglalaban ang dalawang Diyos na ito? Sino ang mananalo sa kanila? Sa tingin mo, magiging dikit ang laban? Tara, simulan na natin. Si Zeus, ang hari ng mga Diyos, ay namumuno sa Olympus, anak ni Kronos na isang titan, at ama ng maraming Diyos at mga demigod, kabilang na si Kratos. Sa libong taon, namuno ang mga Diyos ng Olympus sa lahat ng nilikha at nagkontrol sa pangunahing puwersa ng kalikasan at kaayusan. At si Zeus? Siyempre, siyang pinuno ng mga Diyos. Si Zeus ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga Olympian. Tama lang naman yun. Si Zeus ay may kapangyarihang walang ibang Diyos ang makakatapat, higit pa sa kapangyarihan ni Gaia, ang Titan na sumasagisag sa mismong mundo. At nakita natin yon, lubos niyang pinataob sina Kratos at Gaia nang sabay gamit lang ang isang kidlat. Kaya din niya maghagis ng kidlat saan man sa mundo. Kaya niyang baguhin ang panahon sa Mediterranean, gamit lang ang isang hininga at may lakas siya para lubos na talunin at supilin si Kratos sa isang laban. Kaya niyang tiisin at mabuhay sa mga bugbog ni Kratos. Mabilis siya na kayang lampasan si Kratos at kaya pa niyang mag-teleport habang naglalaban. At syempre, hindi mo rin pwedeng balewalain ang paglikha ng Blade of Olympus. Para magawa ito, kinailangan ni Zeus na lumikha na isang buhawi na mas malaki pa sa mga bundok at kinontrol ang langit, impyerno, dagat at lupa para mapuno ng kapangyarihan ng lahat ng iyon ang blade. At hindi lang yon, talagang ginamit at kinontrol niya ang kapangyarihan ng God of War Cosmos sa mismong espada. Ibig sabihin ay sapat ang lakas nito para lipulin ang buong hanay ng mga Titan. Kaya kabilang dito ang mga nilalang na antas galaxy at universal tulad ni Kronos at Gaia. Si Odin ang hari ng mga Aesir, ama ng mga Diyos tulad ni Thor, Balder at Heimdall, at ang tirano na namuno sa buong mitolohiyang Norse. Si Odin ay pinangunahan ng matinding pagnanais na mamuno sa siyam na kaharian at sa paggawa nito, natuklasan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang sariling pag-iral. Walang tigil niyang sinaliksik ang mahiwagang siwang na pinaniniwalaan niyang naglalaman ng lahat ng kanyang mga kasagutan, habang pilit ding sinusubukang pigilan ang Ragnarok. Si Odin, bilang pinakamakapangyarihang ama ng lahat, ang pinakamakapangyarihang Diyos ng Norse. Sa kabila ng kanyang itsurang mahina at matanda, lihim na isa talagang nakakatakot na mandirigma si Odin. Mahusay niyang pinagsasama ang matitinding kakayahan sa pakikipaglaban, gamit ang kanyang natatanging sandata na Gungnir at malalakas na mahika upang wasakin at talunin ang sinumang humarap sa kanya. Hindi siya kasing lakas ni Thor o Kratos, pero kaya niya makipagsabayan sa laban kay Kratos. Nagawa nga niyang patayin ang anak niyang si Thor. Matibay din siya at mabilis gumaling mula sa mga atake. Tinanggap niya ang Leviathan Axe ni Kratos sa balikat, pero ayos lang siya makalipas ang ilang sandali. Samantalang, ang ataking yun ay labis na nakasakit kay Thor at nag-iwan ng permanenteng peklat mula noon. Nakakagulat din ang bilis niya, lalo na para sa isang matandang lalaki gamit ang kanyang mahika. Si Odin ay halos agad na nakakapag-teleport sa paligid ng labanan. Sapat ang bilis para sabay-sabay labanan sina Kratos, Atreus at Freya. Pero ang pinakamalaking nagawa ni Odin ay ang laban niya kay Ymir. Si Ymir talaga ang tunay na lumikha ng universo na ito, ang unang higanteng yelo. Kaya hinarap siya ni Odin, nilabanan siya at pinatay siya. Pagkatapos ay nagpasya siyang lumikha ng bago mula sa katawan ni Ymir. Kinuha si Ymir at hiniwa-hiwa siya sa iba't ibang piraso. At pagkatapos ay nilikha ang 6 sa 9 na mga kaharian mula sa kanyang laman. At bawat isa sa mga kahariang ito ay may sarili at natatanging espasyo-panahon at hiwalay na universo. Kaya sa madaling salita, lumikha si Odin ng 6 na magkaibang universo. Isang nakakabaliw na pagpapakita ng purong kapangyarihan yon. Pero hindi lang si Odin malakas sa pisikal na lakas. Isa siyang mangkukulam at salamangkero. Diyan talaga siya namamayani, lalo na pagdating sa sinaunang mahika. Ayon kay Kratos, ang Black Breath, isa sa mga spell ni Odin,
ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersang naranasan na niya. Gumamit siya ng mahika para likhayin ang mga tao sa Midgard. Ginawa niya ang buong lahi dahil gusto lang niya. Kaya niya magbato ng malalakas na sumpa, mga sumpang napakalakas, na kaya nitong pahinain si Freya ang dakilang ina at tanggalan siya ng kapangyarihan at mga pakpak. Dalubhasa siya sa kontrol ng mga elemento. Kaya sa isang laban, kaya niya manipulahin ang apoy, yelo, mismong lupa, pati na rin ang liwanag at kadiliman. Inagamit ang lahat ng ito bilang mga sandata laban kay Kratos. Sanay ring mandirigma at mandalaban si Odin. Meron siyang daan-daang taon ng karanasan sa pakikipaglaban bilang isang mabagsik na kalaban. Lalo na gamit ang kanyang sibat, kaya niyang makipagsabayan kina Kratos, Atreus at Freya ng sabay-sabay. Sino ang mananano? Suriin natin ito. Mayon, malinaw na mas malakas si Zeus sa pisikal na lakas kaysa kay Odin. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang sila. At bigyan natin si Odin na tingnan kung gaano siya kalakas. May magagaling din siyang nagawa. Halimbawa, una sa lahat, napatay niya si Thor, at si Thor ay talagang makapangyarihan. Ibig kong sabihin, kaya ni Thor nawasakin ang Yggdrasil. Isa ito sa pinakamalalakas na pagpapakita ng lakas sa mga kwento. Literal na nilalampasan nito ang espasyo at oras, sinusuportahan ang lahat ng nilikha at pinapasa ng walang hanggang mga universo. At nabasag ito ni Thor sa laban niya. Isa na yung matinding pagpapakita ng lakas. Kaya niyang yinigin ang 9 na kaharian at napatay siya ni Odin. Pagkatapos nakipaglaban si Odin kay Kratos. Kinailangan ni Kratos ang tulong ni Atreus at Freya para talunin siya. Pwede din mong pagtalunan si Norse Kratos laban kay Greek Kratos. Pero si Norse Kratos ay isang matinding halimaw. Siyempre, ang kabaliktaran naman doon ay pinatay ni Odin si Thor pagkatapos talunin ni Kratos si Thor sa isang laban. Lumapit lang si Odin at sinaksak siya. Pagkatapos, nakipaglaban din si Odin kay Kratos, kaagad matapos makipaglaban ni Kratos kay Thor. Kaya hindi talaga patas ang laban. Kahit ganon, natalo pa rin si Odin sa laban. Ang pinakakahangahangang nagawa ni Odin ay nang patayin niya si Ymir. Hiniwa ang katawan nito at ginawa ang mga daigdig mula rito. Talagang nakakabilib yon at hindi mo mayalis sa kanya yon. Pero syempre, si Zeus sa ibang klase pa rin. Parang nagawa niyang yanigin ang ilalim ng mundo, ang mga pundasyon ng mundo at lumika ng isang hiwalay na walang hanggang dimensyon. Nayanig niya yon gamit lang ang kanyang galit. At ang guwantes ni Zeus ay nagbibigay sa kahit kanino ng sapat na lakas para mapalakas. Si Atlas, na sa totoo lang ay parang nagsisilbing bersyon ng Yggdrasil ng mga Griego dahil pasan niya ang buong universo ng Gresya sa kanyang likod. Kaya si Zeus ay may mga nakakabaliw ding nagawa. At tulad ng nagawang patayin ni Odin si Ymir, hindi natin pwedeng kalimutan na si Zeus lang mag-isa ang nagtapos ng dakilang digmaan laban sa mga Titan. Ginawa niya ito sa isang tira lang pagkatapos niyang likayin ang Blade of Olympus. Tandaan, ang mga Titan ang dating mga Diyos sa Greek universe kasing lakas na mga primordial at mga Diyos ng Griego. At malamang, pati na rin ang Norse na mga Diyos. Si Zeus gamit ang Blade of Olympus na nilikha niya mula sa sarili niyang kapangyarihan ay halos tinapos silang lahat sa isang tira lang. Pagkatapos may mga laban pa sila kay Kratos. At muli, hindi ko na pag-uusapan kung sino ang mas makapangyarihan sa Greek Kratos at Norse Kratos. Iyan ay isang hiwalay na video pa talaga. Pero tingnan na lang natin ang mga laban niya kay Zeus at Odin. Sa laban ni Odin kay Kratos, kahit nakipaglaban din siya kina Atreus at Freya, ang kalaban niya ay isang bugbog at pagod na si Kratos. Ngayon, lumaban si Kratos laban sa buong Greek pantheon bago niya hinarap si Zeus, pero nagkaroon siya ng matitinding dagdag na kapangyarihan habang tumatagal. Hindi nangyari yun dito sa laban niya kay Odin. Pero ang pinakamalaking bagay dito ay natalo si Odin sa laban at natalo siya sa nakakahiyapang paraan. Sa madaling salita, napatay siya ng hindi direkta.
Pinatulog siya gamit ang mahika at inilagay ang kaluluwa niya sa isang maliit na bagay. Pero sa totoo lang, wala namang nagsasabing hindi siya pwedeng mamatay kung nagpasya si Kratos sa tanggalin ng ulo niya. Para kay Zeus, kailangan talaga ni Kratos ng isang napaka-spesipiko at, sa totoo lang, sobrang tinding antas ng primordial na kapangyarihan para halos mapatay siya. Oo, kakaiba talaga ang laban niya kay Zeus. Ibig kong sabihin, sa simula pa lang ng God of War 3, literal na pinabagsak agad ni Zeus sa isang tama ng kidlat sina Kratos at Gaia. At pagkatapos, kinailangan talagang makakuha ni Kratos ng matitinding power-up para lang makalaban si Zeus. Kinailangan niyang palakasin gamit ang kaluluwa ni Hades at kunin ang Blade of Olympus para makalaban. At dahil kayong lumakas ni Zeus habang tumatagal ang laban, nagawa pa rin niya makipaglaban kay Kratos hanggang dulo. Kaya kinailangan ni Kratos ang pinakamakapangyarihang lakas sa buong Greek saga para talagang talunin si Zeus. Naging sagisag siya ng pag-asa habang si Zeus naman ay nilamon ng kapangyarihan ng takot. At si Hope Kratos ang pinakamalakas na bersyon ni Kratos na nakita natin kailanman. Kung isipin na bago pa siya naging Hope Kratos, nung winasak siya ni Zeus, lahat ng kanyang mahika, mga sandata at mga gamit ay nawasak agad-agad. Kinailangan pa ng pinakamalakas na bersyon ni Kratos para talunin si Zeus. Kaya ang talunin ni Kratos si Odin mag-isa. Kahit na mas malakas si Norse Kratos kaysa kay Greek Kratos, sa batayang antas pa lang, hindi dapat ikumpara ang dalawa dito. Si Odin ay isang makapangyarihang mangkukulam. Isa siyang bihasa at tusong Diyos. Pero sa laban, wala siyang sinabi kumpara kay Zeus. Kung maglalaban man ang dalawa, hindi talaga magiging dikit ang laban. Panalo si Zeus.